Hello everyone, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay kung alin ang mas mahirap gawin sa electrical. Yung new installation or yung rewiring. Yan. So, pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan akong subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking i-upload na mga video. So, tara sa ating topic. Banggit ko ito nung nakaraang upload ko. So itong nakalipas lang na upload na ang sabi ko ang isusunod na topic ko ay yung patungkol sa rewiring at new installation. So alin nga ba dito guys ang mas magaling gawin o ang mahirap gawin? Mas mahirap ba gawin yung new installation or mas mahirap gawin yung rewiring? So merong isang nag-comment sa akin na ang sabi niya, para sa kanya, ang akala daw niya ay mas mahirap gawin yung rewiring. So ayan. Pag sinabi ko kasing rewiring, ating pong electrical, ang nagagawin doon sa bahay na yun ay as is na yung layout. May dati na siyang layout, kaya rewiring lang siya. Halimbawa, yung may-ari ng bahay ay magpaparenovate siya ng kanyang bahay pero hindi totally renovation ang gagawin sa kanyang bahay. So, yung gagawin niya sa electrical, halimbawa, umabot na siya ng mga, sabi natin kahit mga 20 years siguro, yung bahay. So, kailangan palitan na yung mga wire pag mga ganun ka tagal yung bahay para lahat puro na bago, hindi yung bagong portion o yung halimbawa may additional, yun lang yung bagong wiring, yung luma ay ganun pa rin yung wire. So hindi pwedeng ganun, kailangan sa rewiring ay totally yan kapalitan ng bagong wire. Alin po ba sa inyo ang mas mahirap gawin? Yung new installation or yung rewiring? So para sa akin po, ang mas mahirap po siya gawin yung sa new installation. So bakit? Sa new installation kasi ay umpisa ka talaga sa wala. As in, ikaw ang maglalatag lahat ng mga pipe, yung lighting sa slab, yung outlet sa flooring, ground floor and then second floor. Ganun din yung sa lighting, yung ground floor or second floor or third floor. Kung ganun man yung mga gagawin natin, mapabahay man ito o mapa-commercial building, ay mas mahirap pong gawin yung new installation. Kasi nga, magsisimula ka talaga sa bago. Ang rewiring naman po, ang paghugot po nito, kasi huhugutin mo yung mga dating wiring. Kasi sabi nung nag-comment sa akin, mas matagal daw gawin yung rewiring kasi nga, magbabakas ka pa nung mga dating wiring o maghuhugot ka pa nun. So, alam niyo po, mas madali pong maghugot ng mga wire kaysa sa maglagay ka ng bagong wiring sa mga layout. Halimbawa po, yung 36 square meter na kwarto, kunyari, ginawa mo siya ng, kunyari, mga 3 araw mo siya ginawa, layout and wiring. So sa paghugot po ng wire, oras lang po ang aabuti noon. Yung 36 square meter mo, baka 3 to 4 hours or 5 hours, depende sa bilis mo maghugot ng mga wire. Speaking of paghugot ng wire, ay pa, siguradong mabilis tayo dyan. Kasi nga, kapag ibibigay na sa iyo nung may-ari yung lumang wire, ay pakinabang yun para sa ating mga electrician. So, mas mabilis maghugot ng mga wire. So, doon naman sa bago, new installation, kasi sa new installation kasi, halimbawa pag mag-layout ka ng lighting sa slab,
sa second floor ng bahay. So kapag nasa second floor yung layout mo ng lightings, ang maiilawan niya yung ground floor syempre. So yung iba, depende yung sa kanilang diskarte. May mga electrician na bago magbuhos ay ini-layout na yung mga lightings sa slab. So usually naman ganun talaga ang ginagawa natin ng mga electrician. Bago buhusan yung slab ay may abang na tayo na lightings. Yung iba naman, ang diskarte, expose yung ginagawa. Bali, okay lang na walang layout, no? Yung slab, then doon sila magli-layout ngayon sa ilalim. Kumbaga, ihahanger na lang yung mga junction box at mga pipe or kung ano man ang gagamiting pipe, metal man ito or PVC, yun. So mas matagal yun para sa akin, yung magli-layout ka doon sa ilalim kasi nga doble trabaho yun. Halimbawa, pag ilalagay mo yung junction box, maglalagay ka ng hanger, then maglalagay ka ng mga support. So yun yung mga nagpapatagal. Hindi kagaya nung ano mo na, latag mo na bago magbuhos, mas mabilis yun. Halimbawa, yung kayang isang gawin sa pag-abang sa bago buhusan, dun sa layout mo na expose sa ilalim, baka yung isang araw mo sa pag-layout na isasabay mo siya sa buhos o bubuhusan, yung tagal nung expose na gagawin mo ay baka matagal siya ng 3 araw. So, ganun sa mga bagong installation. So, ano naman ang may encounter natin na medyo mahirap sa rewiring? So, base sa aking experience, ang isa sa mga mahihirap dyan na may encounter natin ay yung may mga pipe, halimbawa sa outlet or kung ano mang abang ng power supply yun sa ground floor or sa mga concrete flooring. So ang pinaka challenging doon ay yung hindi mo na siya ma-rewire dahil nabarahan siya o kaya nahulugan ng mga buhangin yung pipe na naka-install doon sa concrete. Kasi pag ganyan na renovation, minsan huling tinatawag or late tinatawag yung electrician bago ipa-rewire yung mga electrical. So ang tendency noon, kapag mayroon ng unang pumunta doon na mga taga-civil yung gumagawa ng construction, minsan hindi naiingatan kasi minsan sila na yung nagbabaklas ng mga outlet. And then, ang tendency noon, kapag nakabukas na yung utility box at meron silang titibagin na portion ng wall. So, pag hindi natakpan yung PVC pipe na nakabukas na utility box, so mababarahan yun. Yun yung isa sa mahirap na gawin at hindi na ma-rewire. Minsan na-rewire. Base sa experience ko, ang isa din sa mga challenging dito sa rewiring ay yung may mga electrician na nilalatag muna, sinasabay latag yung pipe or ang iba kasi flexible ginagamit. Sabay nilalatag yung flexible or pipe kasama yung wiring. Tapos minsan nilalagyan nila ng short elbow. Minsan naman ay yung pagka-elbow nila ay hindi na talaga mahahatak yung wire. Yung talagang hindi nagagalaw yung wire kapag ahatakin mo siya. So, sa mga na-encounter ko yung project ko sa Valenzuela, so
magre-rewire ako nung doorbell, abang sa doorbell. Yung tubo niya, ito poste, dapat yung elbow niya ganyan lang dapat yun. Pero yung sa kanya, yung pipe niya, kumailalim, then umangat. Siguro nung time na nag-abang siya nun, mas malalim. Nauna siguro niya abang yung nasa poste. Then siguro nung nagbuhos na ng flooring, inangat niya na lang yung baka ang ginawa niya doon, winiringan niya muna. Tapos inangat niya. Parang gumanyan siya, tapos gumanyan, tapos ganyan. So, sobrang siya, balik yung pagkagawa ng elbow. So, hindi na siya ma-rewire. So, ginawa ko, tinigtik ko yung portion. Sa mga nakapanood ng video ko, meron akong pinakita sa inyo na ganun solusyon. So, pinutol ko yung tubo na bago dumating ng poste. Then, tinipin ko lang sa flooring. Then, doon sa poste at punta sa post button ng doorbell. Yun yung isa sa mga mahirap sa rewiring. Then, yung isa pa, yung sa may pandang kitchen, ang nangyari naman doon, parang sinadya, nabuhusan siya ng purong siminto, yung tubo. Kaya, napuno siya ng siminto, tuyo na yung siminto syempre. Siksik na siksik talaga. So, sinisir ko dito, parado, and then binaba ko ulit. Parado pa rin dito, and then sa malapit na sa flooring ay parado pa rin. So, siksik na siksik siya ng purong siminto. So, yun pa naman yung home run. Ibig sabihin, yun siya na yung papunta ng panel board. So, kapag mga ganun yung senaryo, so gagawa ka ulit ng paraan kung saan yung possible na pwede niyang daanan ng home run. So, iisipin mo naman, papaplanuhan mo kung saan yung pinakamadaling gawa ng paraan para makapunta siya ng panel board, magkaroon ka ng home run doon sa i-rewire mo circuito ng outlet. Then yung iba naman, meron din ako na-encounter na siguro yung tubo, nabarina siya noon. Dalawang circuito yung laman ng tubo. Baka na marina siya, nagbutas. Hindi na ginamit yung isang circuito kasi nga shorted na siya, baka tinamaan, nagbutas yung tubo. So, yung isa, working pa, yun yung ginamit nila na supply ng outlet sa kitchen. Meron din siyang isang ganon na problema. So, dahil kailangan i-rewire siya para makapunta naman doon sa supply ng laundry sa washing machine. Kasi gagamitin ko sana siya para sa washing machine din para sa water pump. Pero ginawa ko doon, yung abang ko na aircon dahil mga 3/4 yung tubo na ginamit ko, doon ko na lang siya sinabay, then expose sa likod ng bahay, hanggang sa laundry area, then sa water pump. So yun yung mga medyo mahirap sa rewiring. Sa new installation, ang isa dyan sa mahirap din yung mayroong pagbabago. Yung mga designer, halimbawa yung outlet mo, nandito, gusto niya ipalipat dito, o kaya sa kabila. Yun yung mahirap doon sa new installation, kaya lalo siyang tumatagal pag ganun. Yung iba, gusto mababa yung outlet. Yung iba naman gusto mataas ang outlet. Yung iba naman gusto mababang switch, ganun. Iba-iba ang gusto ng mga kliyente. May mga kanya-kanya kasing designer yan. Bukod sa architect nga, nagde-design talaga ng structure ng bahay. O nagde-design ng talagang kabuuan ng bahay. Iba pa rin yung interior designer. Yung interior designer naman, siya yung nagde-decision dun sa loob ng bahay kung
ano yung ikakaayos ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Kaya minsan may mga outlet ka na papalipat dahil matatamaan ng cabinet, something ganon, or mga ibang layout sa lighting or sa power, sa mga SPO, ganon, na ipapalipat nila. Kaya yun yung mga mahihirap sa new installation. Then dagdag pa doon yung additional na mga outlet, additional na mga ilaw, ganyan. Lalo pag bahay, grabe. Yan yung isa sa pinakamatagal na gawin. So sa probinsya, sa mga nangungutrata sa probinsya, parang hindi nila masyadong na-experience yun. Siguro kung meron man, kukunti lang. Pero kung dito sa Maynila kasi, kahit sino yung pinakamagaling na architect, walang perfectong layout ng electrical, walang perfectong layout ng structural. Kapag sinabi ni interior designer, alisin to, aalisin yan. Kapag sinabi niyang ilipat mo tong switch mo, ilipat mo yan. Kapag sinabi niyang additional to, gawin mo yan, i-additional mo. Siyempre, pero pag mga additional, meron kayong coordination ng ng boss mo bago mo gawin yon, kasi nga baka magulat siya, wala yun sa original na kontrata, tapos ginawa mo na hindi niya alam, additional pala yun. So baka mamaya hindi nyo masingil yun or ayaw bayaran ng owner. Kailangan meron muna kayong proper coordination para mag-usap-usap sila kung paano yung gawin doon sa mga additional. So yun, sa mga nakaka-encounter po ng mga rewiring and new installation, mas mahirap po talaga. Para sa akin mas mahirap po talaga gawin yung new installation kaysa sa rewiring. Kasi yung rewiring, may dati na siyang abang. Kung mayroon mang pagbabago, konti na lang yung gagawin mo. So ayun, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Yung mga kasunod ko na mga i-upload ay yung mga pag-install ko ng mga wall lamp, drop lights, center lights, exhaust fan, and meron din po akong timer switch na ipapakita sa inyo. So ayun, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa aking munting channel. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan sa mga susunod ko pang mga i-upload na mga video. God bless po everyone at mag-ingat po tayo.